Kapadudod. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Andoy, 50 years old at isa ako sa mga libu-libong mga kabarangay na tumatangkilik sa Barangay Love Stories tuwing alas 12 ng tanghali sa Barangay LS 97.1. Ang akin pong kwento ay nangyari 30 taon na ang nakakalipas. 20 years old pa lamang po ako noon. Siguro may magtatanong na bakit ngayon lang. Masyado na po matagal na ang panahon ng dumaan. Sa totoo lang po ay kamakailan lang ako nagkaroon ng closure. Kung paano po ay sa huling parte ng liham ko po sasabihin sa inyo. Hayaan niyo pong ibalik ko muna kayo noong mga panahon na yon. Sa edad na 20 anyos ay ulila na po akong lubos. Wala din po akong kapatid kaya mag-isa na lamang po ako sa buhay noon. Para may taguyod ang sarili ko at higit sa lahat ay makaipon ay madami akong pinasok na trabaho. Nagkakargador ako sa palengke, nangangalakal at umi-extra sa pagpipedicab. Ang iniipon ko po ay nilalaan ko para sa pag-aaral at sa pangarap ko din pong makapagtapos ng kolehiyo. Naitaguyod naman po ng mga magulang ko ang elementary at high school, pero kinailangan kong tumigil kasi una ay pumanaw si tatay at kalaunan ay sumunod naman si nanay. Dahil po sa kalyang buong panahon ko ay marami akong nakikilalang tao. At isa na po doon ay si Maylene, 22 years old na po siya noon. Graduating na sa kurso niya. Nag-iisang anak po siya ng nanay niyang si Aling Gila. 40 years old naman siya noon. May kasungitan po si Aling Gila, hindi naman po sa namimintas ako. Pero mata pobre po siya. Mataas po siya, ang pangarap niya sa buhay at para sa kanya ay si Maylene ang tutupad na mga yon. Kabaliktaran naman ni Aling Gila si Maylene na ubod ng bait, maalalahanin at mapagmahal. Nung unang maisakay ko siya sa pedicab ko ay may kung ano na akong naramdaman para kay Maylene. Pero syempre hindi naman po maganda ang buhay ko kaya naman sinolo ko na lamang ang nararamdaman ko. Medyo hindi po maganda ang unang pagkikita namin ni Maylene kasi habang nasa biyahe na kami sa pedicab ay bigla siyang nagpanik kasi nawawala po ang wallet niya. Alalang-alala ito kaya sinabi ko na huwag alalahanin ang bayad sa pedicab. Libre na yon pero syempre po importante ang wallet niya. Kaya hindi naman natapos ang pag-aalala niya. Dinamayan ko na lamang po siya. Ang ginawa ko po ay sinamahan ko siya na balikan ang lahat ng lugar na pinuntahan niya ng araw na yon para makapagtanong-tanong. Doon po kami nagkakilala ng lubusan. Miss, andito ako! Kumusta? Nakita daw ba nila yung wallet mo? Hindi eh. Tara, puntahan pa natin yung ibang lugar na napuntahan mo. Ito na yung huling lugar na napuntahan ko. Saan kaya nahulog yun? Mahalaga pa naman yung mga nandun, mga IDs ko. Nandun din yung mga resibo sa mga nabayaran ko sa school para i-present sa registrar. Oo, minahon ka. Pasensya na ha. Wala akong panyo na maipapahiram sa'yo. Okay lang. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo eh. Wala ka namang kasalanan eh. Wala na rin siguro ang wallet ko. Oh, huwag ka mawalan ng pag-asa. Maniwala ka na mahahanap din yun. Pero wala sa mga lugar na napuntahan ko. Hayaan mo, magtatanong-tanong pa din ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang wallet mo. Salamat. Pero hindi mo naman kailangang gawin yan. Ayos lang yun. Total yung mga lugar na napuntahan mo, nalilibot ko palagi dahil nagkakargador din ako dito sa palengke. Kaya makakapagtanong-tanong ako. Salamat. Walang anuman yun, miss. Ay, sorry. Saan? Kanina pa tayo magkasama. Hindi ko pa pala nasasabi ang pangalan ko. Nako, naiintindihan ko.
Kanina kasi nag-aalala ka eh. Oo nga eh. Pero ako si Maylene. Ako si Andoy. Andoy ang totoo mong pangalan? Nickname lang, alias. Alejandro ang tunay kong pangalan. Maganda naman ang Alejandro ah. Pangit ba ang Andoy? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda ang pangalang Alejandro pero cute din naman yung Andoy. Parang ako? Ha? Uy, natatawa ka. Ikaw naman kasi, hindi ko inaasahan yung joke mo. Kasi kanina ka pa malungkot. Alam ko naman na importante yung nawawala. Pero sana mag-relax ka lang. Oo nga. Habang wala ka pa kanina, bumili ako nitong tinapay at soft drinks. Bakit? Ha? Bakit? Ibig kong sabihin, bakit bumili ka pa? Nalugi ka na nga ngayong araw kasi yung oras ng pasada mo. Sinamahan mo lang ako at ayaw mo pa magpabayad. Nako, wala yun. Basta may nangangailangan, dapat tulungan. Salamat. Paano tong tinapay at soft drinks? Nakakahiya na sa'yo. Sa'yo na lang yan. 2 binili ko. Tig-isa sana tayo. Ganun ba? Ayaw mo ba? Akin na nga, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Sabi ko nga ayos lang eh. Tara, kain na tayo. Maupo ka dito sa loob ng pedicab. Sige na nga. Nag-aaral ka pala? Mukha bang hindi? Ha? Hindi. Joke lang. Ako kasi hindi nag-aaral eh. Sorry, wala akong ibig sabihin. Joke lang. Ay, ikaw talaga? Saan ka nag-aaral? Hindi nga ako nag-aaral. Joke ba yan o totoo? Totoo. Bakit ka natatawa? Na-counter joke kasi kita eh. Eh wala ka namang joke eh. Seryoso yung sinasabi mo. Ha? Oo nga. Kakainis ka. Aalis na ako. Uy, ito naman hindi na mabiro. Pinagagaan ko lang ang mga sitwasyon. Pinagagaan ko ang loob mo para huwag kang mag-alala. At pinagagaan ko din ang loob ko na itawan na lang dahil hindi ako nag-aaral. Bakit ayaw mo mag-aral? Hindi naman sa ayaw. Wala pa kasing pere. Pero nag-iipon ako. Pag marami na akong naipon, mag-aaral uli ako. Ay, maganda yan. Siyempre, para pag nagkaasawa ako at nagkaanak, mabubuhay ko sila. May girlfriend ka na? Wala ah. Pero sana magkaroon na. Darating yan. Dumating na. Ano yun? Wala. Sabi ko, kainin mo na yung tinapay. Papadudot, napakasaya noong araw na yon. Sa totoo lang, noon lang ako sumaya ng ganon. At si Maylene ang dahilan. Mahaba pa ang naging kwentuhan namin kasi umikot pa kami para magtanong-tanong tungkol sa wallet niya. Kahit na wala kong kinita ng araw na yon ay iba pa din ang pakiramdam. Napakasaya ko talaga na nakilala ko si Maylene. Nalaman ko pa kung saan siya nakatira kasi hinatid ko siya sa mismong bahay nila. Pero pagkababa ko kay Maylene sa tapat ng bahay nila ay saka ako dinagukan ng katotohanan na hindi magiging kami. Malabong magkagusto sa akin si Maylene sa estado ng buhay ko. Kahit na ganoon ay naramdaman ko ay ginawa ko pa ding inspirasyon si Maylene para magsipag palalo. Kung doble ang sipag ko noon ay triniple ko pa para mahabol ko ang estado ng buhay nila. Madalas kaming nagkakasalubong ni Maylene sa mga lugar na pinupuntahan niya. Hindi dahil sa gawa ng pagkakataon kundi inalam ko talaga kung saan siya nagpupunta at ang schedule niya. Naging stalker ako sa mabuting paraan, Papa Dudut. Kasi gusto ko lang naman na safe si Maylene sa pagpasok at pag-uwi sa kanila. Nakikita ko din naman na hindi naiilang si Maylene sa mga pagkakataon na nagkikita kami. Ramdam ko din naman na masaya siya, Papa Dudut. Kain ka lang ah. Ikaw talaga? Makawala ka nang naiipon, kakalibre mo sa akin ha. Ikaw naman. Pangatlong beses ko palang na panlilibre to sa'yo. 4. Kasama yung tinapay at soft drinks nung una tayong magkakilala. Ay oo nga, 4 pala. O, kita mo na? Ang daming beses na. Maylene naman. Ginatang bilo-bilo lang yan.
Hindi naman mauubos ang kita ko dyan. Nung isang beses, spaghetti ang kinain natin. 5 piso lang naman ang nadagdag sa presyo ng ginatang bilo-bilo. Kaya hindi malaking halaga yun. Kahit na, iniisip lang naman kita. Talaga? Anong talaga? Iniisip mo ako? Oo. Teka, ikaw, pilyo ka ha? Ayos lang yon. Kasi iniisip din naman kita. Iniisip mo ko? Oo naman. Bakit? Ha? Wala lang. Anong wala lang? Pwede ba yun? Kasi nga mahal kita. Ha? Ha? Ang ibig kong sabihin, kasi baka, kasi, Ano? Maylin, huwag ka magalit. Sorry. Sorry talaga. Saan naman? Sa nasabi ko, Ano sa mga sinabi mo yung hinihingi mo ng sorry? yung mahal kita. Ang ibig sabihin, hindi mo ko mahal. Hindi, mahal talaga kita. Ano? Sorry. Ikaw kasi, tinanong mo eh. So ano nga? Mahal mo ko o hindi? Mahal? Hindi sigurado. Ibig kong sabihin, mahal. Mahal na mahal. Mahal din kita. Ay, salamat. Ano? Anong ano? Anong sabi mo? Tama ba yung nadinig ko? Ano bang narinig mo? Na mahal mo din ako. Oh, klaro pala eh. Maylin, naguguluhan ako. Ibig bang sabihin, sinasagot mo ako? Kanina pa, di ba? Tayo na? Kanina pa nga, di ba? Ayaw mo ba? Gusto! Gustong gusto! Woohoo! Kami na! Hoy, may mga kumakain. Bakit ba? Masaya ako eh. Oh, wag masyado. Kasi may ipapakiusap ako sa'yo. Kahit ano, kahit imposible pa yan, gagawin ko para sa'yo. Hindi naman imposible. Ano ba yun? Tayo na, di ba? Oo. Pero pakiusap ko sana na isikreto muna natin. Ay, sorry. Kakilala mo ba yung mga kumakain? Hindi sila. I mean, kahit sino wag na muna nating ipagkalat. Tayo na lang muna sana ang nakakaalam. Bakit? May pangako ko kay nanay na magtatapos muna ng pag-aaral bago mag-boyfriend eh. Kaya, hintayin na muna natin na makagraduate ako. Total, malapit na rin naman yun. Masaya sanang ipagyabang pero kung yan ang gusto mo, sige, gagawin ko yan. Ang importante naman, alam mo at alam ko na tayo ng dalawa at mahal natin ang isa't isa. Salamat. Kailangan natin mag-celebrate. Bibili pa ako ng turon. Wag na. Mabigat na sa tiyan tong ginatang bilo-bilo. Pero dapat mag-celebrate tayo. O, edi mag-celebrate tayo sa pamamagitan ng ginatang bilo-bilo. Sige na nga. Bakit ganyan ang ngiti mo? Pasensya na. Hindi ko maitago na hindi maging masaya eh. Hindi naman nila mahahalata. Ikaw talaga, puro kabiro. Kumain na nga tayo. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut. Kaso'y pigil ang saya kasi kailangan muna naming isekreto ang relasyon namin. Pero kahit na ganoon ay masaya pa din ako. Mula noon ay mas madalas pa kaming nagkikita ni Maylin. Ako na ang school bus niya. Minsan sinasabihan niya ako na huwag na siyang sunduin at ihatid pa uwi, pero hindi naman po ako pumapayag. Hindi ako mayaman kaya yun na nga lang ang magagawa ko sa kanya. Kaya pinakiusap ko kay Maylin na pagbigyan na lamang ako. Wala din naman siyang magawa bukod sa makulit ako ay mahal niya din naman ako. Kahit na ang dami ko pang pinapasok na racket para mas madaming maipon ay hindi nawawala sa schedule ko ang pagsundo at paghahatid kay Maylin. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation niya. Nandun po ako pero hindi ako makalapit sa kanya dahil kasama niya ang nanay niya. Pero sobrang proud po ako sa pagtatapos ni Maylin. Saka sabi ko sa sarili ko na tiis-tiis lang dahil graduate na si Maylin, pwede na niya akong ipakilala sa nanay niya at ipaalam sa mundo na may relasyon kaming dalawa. Pero mali pala ang iniisip ko kasi sinabihan pala si Maylin ng nanay niya na hindi daw porket graduate na siya ay pwede na siyang makipagrelasyon. Kaya yun din kaagad ang naging topic namin noong nagkita kami noong gabi ng graduation niya. Nakiusap siya na ipagpatuloy pa namin ang paglilihim. Kung natiis ko ng matagal-tagal, ano ba naman yung konting tiis pa, Papa Dudut? Sumangayon ako sa gusto niyang mangyari
na ilihim namin ang aming relasyon ng mga panahong yon, Papa Dudut, para hindi magalit ang nanay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sabi nga nila ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Nalaman ko na lamang na kinokompronta ng nanay niya si Maylene dahil nga sa paglilihim ng relasyon naming dalawa. Galit na galit po siya kay Maylene at na triple pa ang galit niya nang malaman niya na ako ang karelasyon ni Maylene. Dahil sa napag-alaman din ni Aling Gila ang estado ko sa buhay. Kahit na hindi pa niya ako nakikilala ay galit na galit siya sa akin. At halos isumpa ako. Para sa nanay ni Maylene ay napakalaking kasalanan ang paglihiman siya at mas malaking kasalanan na ako lang pala ang lalaking karelasyon ng anak niya. Papa Dudut, hindi nga ako kilala ng nanay ni Maylene pero inalam niya ng pilit ang background ko. At nang makilala ako ay iniskandalo ako ng ilang beses. Mga masasakit na salita at pangmamaliit ang nadidinig ko mula sa kanya. Hindi ko na lamang po pinansin. Hindi po ako sumasagot man lang. Tahimik ako pero hindi ako napanghinaan para ipagpatuloy ang relasyon namin ni Maylene. Alam ko din po na totoong mahal ako ni Maylene, kaya sapat na dahilan na po yun para ipaglaban ang pag-ibig namin. Ang mga nakakarinig sa pangmamaliit sa akin ng nanay ni Maylene, imbes na husgahan ako ay mas nagagalit sila sa mga pangit na sinasabi ni Aling Gila. Kahit ganoon ay tuloy pa din ang relasyon namin ng anak niya. Para kaming mga pugante na nagtatago at hindi pwedeng mahuli. Hindi ko alam na sobra na pala ang dinadala ni Maylene sa damdamin niya dahil sa ginagawa sa akin ng nanay niya, kaya gugulatin niya kami sa isang balita. Anak, bakit ngayon ka lang? Ay, bakit mo kasamang lalaking yan? Magandang gabi po, Aling Gila. Lumayas ka rito. Ang kapal naman ang pagmumukha mong tumuntong sa tahanan ko. Nay, tama na. Aalis na muna ako, Maylene. Hindi, dito ka lang. Sino ka para magdesisyon dito? Tahanan ko ito. Ganun ba, Nay? So, wala po akong karapatan dito? Paalisin mo ang lalaking yan kung gusto mo ng karapatan. Hindi! Maylene, baka mag-away kayo. Aalis na ako. Umalis ka na. Hindi siya aalis, Nay. Nandito kami dahil may sasabihin kami sa inyo. Sabihin mo na. Tapos paalisin mo na yung lalaking yan at ayoko nang makitang pagmumukha niyan dito kahit kailan. Buntis po ako. Si Andoy ang tatay. Ha? Hayop kang lalaki ka! Lumayas ka rito! Ang kapal na mukha mo! Sinira mo ang mga pangarap ko para sa anak ko! Nay, pangarap mo sa akin o pangarap mo lang? Isama niyo naman ako sa mga plano niyo. Bakit ikaw nagplano ka ng ganyan? Sa palagi mo matatanggap ko yan? Nangyari na to, Nay. Wala na tayong magagawa. Ipalaglag mo yan! Ano? Nay, naririnig niyo ba ang sarili niyo? Ipalaglag mo yung batang yan o putulin mo ng pakikipagkita sa lalaking yan! Hindi ko akalain na kaya niyong sabihin ang mga bagay na yan. Ipalaglag? Hindi ba kayo natatakot? Wala na akong pakialam. Parusahan ako, basta huwag ka lang mapunta sa lalaking yan! Pwes, Nay, nakapagdesisyon na rin ako sa gagawin namin. Aalis na lang ako dito at magsasama na kami ni Andoy. Ano? Tigilan mo yung kahibangan mo! Sorry, Nay. Paalam po. Halika na, Andoy. Ha? Sandali! Aalis na kami, Nay. Huwag anak, huwag ka aalis! Ay, pasensya ka na sa nasabi ko. Hindi ko sinasadyang masabi na magpalaglag ka. Huwag kang umalis. Sige po. Pero sa isang kondisyon. Dito rin titira si Andoy. Ano? Siya ang tatay ng anak ko kaya dapat kasama ko siya. Anak, ano ba naman yan? Kung hindi po pwede, aalis na lang kami. Sandali. Sige na. Dito mo na patirahin yung lalaking yan. Baka sinasabi niyo lang po yan. Hindi. Payag na ako. Huwag ka lang umalis, anak. Sana pakasamahan niyo na maayos si Andoy. Nay, Oo na.
Sige na, papasok na muna ako sa kwarto. Masakit ang ulo ko. Hoy, bakit ka tulala? Hayaan mo na si nanay. Hindi yun ang ikinabigla ko. Alin yung pagbubuntis ko? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Nagkagalit ka ba? Hindi naman, pero sana sinabi mo agad sa akin para naingatan kita. Ayos lang naman ako. Eh si baby, Ayos lang siya, huwag kang mag-alala. pero bakit mo sinabi sa nanay mo na dito na ako titira? Dapat nandito ka para maalagaan mo kami ni baby. Gusto ko yun. Kaya lang baka mapano ang nanay mo. Hindi mapapano yun. Malakas pa siya sa kalabaw. Wala namang sakit si nanay. Kalimutan na nga muna natin yun. Ngayon palang pumapasok sa utak ko na magiging tatay na ako. Dapat mag-celebrate. Hoy, ayan ka na naman sa celebrate. Wag na. Yung nandito ka lang, sapat na yun. Ano bang kailangan kong bilhin? Bibili na ba ako ng mga lampin? Ang luma ng lampin, ha? May mga diapers na ngayon. Oo nga pala. Damit na lang o kaya sapatos. Tumigil ka nga. Hindi pa nga natin alam kung babae o lalaki si baby. Eh di bang unisex ang bibilhin ko? Alam mo, mabuti pa, halika na. Hakutin na natin yung mga gamit mo. Pwede ba na nandun pa din ang mga gamit ko? Pero dito na ako sa'yo? Kung yun ang gusto mo, sige. Basta dito ka na uuwi, ah. Pupunta ka lang doon kapag may kukunin ka. Papadudot wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Maylene na makipisan sa kanila. Tama naman siya na kailangan niya ako lalo na at dinadala niya ang aming magiging anak. Sobrang halo-halo ang emosyon ko. Masaya ako dahil magkaka-baby na kami pero nagwo-worry ako dahil natatakot ako na baka mapabayaan ko ang mag-ina ko. Dahil sa kakarampot pa lamang ang pera ko. Kailangang makaipon sa pangangalaga kay Maylene habang nagbubuntis. Para sa panganganak niya at sa gatas at iba pang mga pangangailangan ng baby. Hindi pa kasama ang pagdating ng panahon na mag-aaral ang anak namin. Pero alam ko na kakayanin ko. Pipilitin kong kayanin para makaipon. Magtatrabaho ako ng sobra pa sa triple. Kahit 24 oras pa akong magtrabaho, basta may taguyod ko lamang ang pamilya ko. Kinausap ko na rin po si Maylene para humingi ako ng tawad dahil sa aksidenteng pagkakabuntis niya. Sinabi naman niya na huwag ko daw isipin yon. Ang importante ay magkasama na raw kaming dalawa. Dahil graduate na si Maylene ay naghanap din kaagad ito ng trabaho at maswerteng natanggap naman din kaagad. Ako lahat ng pwedeng trabaho na kunin ko ay pinasok ko na. Walang pili-pili, basta kikita ay papasukin ko. Wag lang ang masama dahil baka imbes na maitaguyod ko ang pamilya ko ay makulong pa ako at maiwan ko sila. Yung hirap ko sa pagtatrabaho ay tuloy-tuloy ay kayang-kaya ko o kakayanin ko ano paman ang mangyari. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung pakikisama sa nanay ni Maylene. Naku, nandito na palang senyorito. Magandang tanghali po, Nay Gila. Hoy, ang kapal mo! Huwag mo akong tawaging nanay. Pasensya na po. Eh, bakit ka nandito? Dapat nagtatrabaho ka. Hindi ka na nahiya? Ang anak ko pang bumubuhay sa'yo. Gusto ko po magbigay ng pera, pero sabi ni Maylene itago ko na lang daw sa bangko para sa pangangailangan sa hinaharap. Umuo ka naman kaagad. Siyempre sinasabi ng anak ko yon kasi hampas lupa ka. Hindi naman po. Anong hindi? Kung hindi ka hampas lupa, ano ka? Excuse po muna. Anong excuse? Nag-i-Ingles ka pa, wala ka namang pinag-aralan. Nakatapos naman po ako ng high school. Ay, ipagyayabang mo yan. Hindi pa din maitatago na bobo ka. Papasok na po muna ako sa kwarto. At bakit? Magpapahinga lang po ako. Kapal! Magpapahinga habang yung anak ko nagpapakahirap. Masakit lang po ang ulo ko. Nagdadahilan ka pa para sa pagkabatugan mo. Hoy,
Pumayag ako na dito ka tumira pero hindi ibig sabihin na tanggap kita at lalong hindi ibig sabihin na magpakasenyorito ka rito. Ihihiga ko lang po sandali. Maglinis ka nitong bahay. Dito ka nakatira, hindi ka man lang tumulong. Ano ako dito, katulong mo? Sige po, lilinisin ko po mamaya. Ngayon na! Masakit lang po ang ulo ko. Wala ka talagang pakinabang. Palibhasa, walang pinag-aralan. Ano po bang lilinisin? Sira ulo ka pala eh. Alam nga namang isang parte lang nitong bahay ang linisin mo. Linisin mong buong bahay. Opo, Ano pang hinihintay mo? Ayan ang walis. Ayan ang basahan. Kilos! opo. Huwag mong madaliin! Wala ka talagang utak na bobo ka? Aling Gila, hindi po ako bobo. Bobo ka! Sobra naman po yata yung sinasabi nyo. O ano ngayon? Lalaban ka? Porke wala ang anak ko, sasaktan mo ko? Hindi naman po. Sasaktan mo ko? Aray! Huwag! Maawa ka! Ano po nangyayari sa inyo? Wala pa akong ginagawa. Aray! Tulungan niyo ako! Sinasaktan ako ni Andoy! Tumigil po kayo. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan ng mga taga rito. Ako o ikaw na pabigat? Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Anong wag? Makukulong ka! Subukan nyo, Nay. Anak! Mabuti dumating ka! Sinasaktan ako ng lalaking yan! Hindi totoo yan, Maylin. Ako pa ngayon ang ginagawa mong sinungaling? Nay, kanina pa ako nakasilip sa pinto. Kitang-kita ko at dinig ang lahat ng nangyari. Ano ba naman kayo, Nay? Anak! Kakampihan mo pa yung lalaking yan kesa sa akin? Ipapakulong ko yan! Sige, Nay. Kung yan ang gusto nyo. Maylin, wala akong ginagawa. Alam ko. Kaya nga hintayin natin ang mga pulis at ako na magwi-witness. Anak, ano ka ba? Ako na nga sinaktan dito! Mapapatunayan niyo po ba? Sapat ng salita ko! Sige, Nay. Kung mas gusto niyo maiskandalo pa ang pamilya natin. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Maylin, para matapos na to, babalik na lang ako sa bahay. Araw-araw na lang akong dadalaw para kumustahin ka. Ako pa din naman na nagsusundo at naghahatid sa'yo. Mabuti pa nga. Salamat naman. Sandali. Kukunin ko lang ang mga gamit ko para doon na tayo sa bahay mo. Anak! Anak, huwag ka sumama! Hayaan mo na siya! Ewan ko na sa inyo, Nay. Ayoko magalit sa inyo kaya kami na lang ang aalis. Huwag ka nang umalis, anak! Please! Hindi ako aalis. Pero mangako kayo na ito na ang huling beses na pagsasalitaan at pag-iisipan nyo na masama si Andoy. Mangako kayo at gawin nyo. Oo, anak. Papadudot natapos na naman ang araw na yon at muling nangako si Aling Gila. Tahimik kami ng ilang araw, walang panunumbat, walang parinig. Akala ko ay ayos na ang lahat pero may mas malaking pasabog pala si Aling Gila. Pinagplanuhan niya ang isang bagay na ikakasira ko para tuluyan akong itakwil ni Maylin. Ang naging plano niya ay kinausap ang isa sa mga kakilala ko at kinontsaba na yayain akong uminom at lasingin. Pagkatapos noon ay may papupuntahin silang babae na inupahan para magpanggap na karelasyon ko. Siyempre hindi lang yon, planado na rin na darating si Aling Gila kasama si Maylin para mahuli kami ng inupahang babae na nakakandong sa akin kahit na wala na akong malay. Nakakatawa nga na may gagawa pala talaga ng ganon. Yung tipong ginagawa ng mga kontrabidang nanay sa mga pelikula. Pero syempre, huli na noong nalaman ko kasi nagtagumpay si Aling Gila. Malay ko ba naman kasi na tatablahin ako ng kakilala ko at ipapain ako ng ganon. Kaya huling-huli ako ni Maylin, papadudot, na may kalampungan na babae na wala akong kaalam-alam. Siyempre, gaya ng inaasahan ay galit na galit si Maylin. Mag-iiskandalo at aawayin ang inupahang babae. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot matapos mag-iskandalo ni Maylin ay umalis ito nang hindi man lang sinundan ni Aling Gila. Nagpaiwan siya para makausap ang mga kakonsyaba. Inabutan niya ng pera ang kakilala ko pati ang babaeng inupahan niya. Nang hingi pa ng dagdag ang babae dahil wala naman daw sa usapan na masasampal siya ni Maylin. Ayaw sana magbigay ni Aling Gila pero nanakot ng babae na aaminin kay Maylin
Ang lahat kapag hindi siya nabigyan ng dagdag. Inisman ay walang nagawa si Aling Gila kundi ang magdagdag ng bayad. Matapos ang usapan nila ay umalis na rin kaagad ang tatlo. Para akong tanga. Dahil kinaumagahan ay nagising ako sa tapat nung tindahan na pinag-inuman namin. Iniwan na lamang nila ako doon na parang basura. Masakit ang ulo ko na umuwi sa bahay nila Maylin. Wala akong alam-alam sa nangyari ng gabing yon. Ayun na ang magaling na lalaki. Magandang umaga po, Aling Gila. Talagang magandang umaga ko ngayon. Ewan lang sa'yo. Po? Ewan ko sa'yo. Si Maylin po. Bakit? Nasaan po siya? Iwan mo muna kami, Nay. Tawagin mo lang ako. Good morning, Maylin. Kung lumapit sa akin, please. Natidiri ako. Ha? Mahal naman, pasensya ka na. Nalasing ako. Hindi ako ginising ni paring Amir kaya doon ako nakatulog sa tapat ng tindahan. Huwag mo akong paikutin. Totoo, mahal. Huwag mo sabi akong lapitan eh. Nandidiri ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Wow, patay mali siya. Huwag mo nang itago dahil nahuli ko na sa akto. Ang alin? Wow naman. Consistent ka, ha? Ano bang sinasabi mo? Pasensya ka na at ngayon lang ako nakauwi. Totoo ang sinasabi ko. Pero pangako, hindi na mauulit. Gusto mo pa sanang ulitin kung hindi kita nahuli. Nahuli? Ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo naman akong paikutin, hindi ako tanga. Nawala na yung lasing mo kaya nagmamaang-maangan ka na? Maylin, ano ba to? Naguguluhan na ako. Kunwari hindi mo ako nakita kagabi dun sa tindahan. Ha? Nagpunta ka dun? Andoy naman. Maylin, diretsuhin mo na nga ako. Gusto mong diretsahan? Oo, Lumayas ka dito. mahal naman. Dahil lang sa naglasing ako, papalayasin mo ako. Tingin mo ba ganun ako kababaw? Na dahil lang sa paglalasing mo kaya ako galit? Eh ano pang dahilan? Gusto mo pang sa akin manggaling. Oo, Hindi ka na nahiya? Mambababae ka lang sa tindahan pa. Nakitang-kita na maraming tao. nang bababae? Ano bang sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Hindi kita maintindihan. Lumayas ka na. Ha? Mahal, ano ba to? Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Mag-usap muna tayo. Wala nang dapat pag-usapan. Ang relasyon natin, ang buhay natin, kailangan natin pag-usapan. Hindi ko alam kung saan galing yung sinasabi mong pabababae. Tumigil ka na nga. Huling-huli ka na, lumulusot ka pa. Nagpunta kami ni nanay kagabi sa tindahan. At huling-huli namin na may nakakandong sa iyong babae. Nakakadiri ka. Sakali kapag gumawa ng kababuyan mo. Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lasing na ako kagabi. Wala na akong naaalang ganyan. Kaya nga lumayas ka na para tapos na. Ano ka ba? Kung ano man na nakita mo, hindi totoo yun. Baka may nag-setup lang sa akin. Huwag naman ganito. Gusto ko kayong alagahan ng anak natin. Walang anak. Hindi talaga ako buntis. Sinabi ko lang yun para tantanan na tayo ni nanay. Para hayaan niya na tayo magsama. Pero mali pala ang ginawa ko. Kaya lumayas ka na. Respetuhin mo ang sinasabi ko. Ayoko nang makita ulit ang mukha mo. Paalam. Maylin! Oh, ano bang hinihintay mo? Aling Gila, may kinalaman ba kayo dito? Kagagawan niyo to? Kagagawan ko man o hindi, pinalalayas ka na mismo ng anak ko kaya umalis ka na. Bakit niyo nagawa to? Wala akong inaamin sa'yo. Alam kong kayo nagplano nito. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Umalis ka na bago kita ipabarangay. Tandaan mo, hindi kayo kasal ng anak ko. Mahal ko ang anak niyo. Mabuti pala hindi totoong buntis si Maylin, kaya mas mabuti talaga na mabura ka na sa buhay niya. Layas! Aling Gila! Layas! Papadudot mahal ko si Maylin kaya sinabi ko na gagawin ko ang lahat para maiayos ang sinira naming pagmamahalan.
Ayokong umalis noon. Kakatukin ko sana si Maylene sa kwarto para muling kausapin pero handa talaga si Aling Gila. Isang sigaw niya lang ay may mga kalalakihan na pumasok ng bahay para ilabas ako. At sa kanto ay pinagulpi pa niya ako. Tulad nga ng nabanggit ko kanina ay para talagang isinabuhay ni Aling Gila ang mga napapanood niya sa pelikula. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay hindi masisira noon ang kagustuhan kong ayusin ang lahat. Kaya naman, binalik-balikan ko si Maylene. Pero nang panahon na yon ay si Maylene mismo ay itinataboy na rin ako. Ipinagugulpi ako ni Aling Gila kada balik ko sa bahay nila at nang bandang huli ay pinablatter pa nila ako para huwag nang bumalik sa bahay nila. Wala na ako nagawa kundi ang magpakalayo-layo dahil na din sa sobrang sama ng loob. Ginamit ko ang nangyari para mas magpursige pa sa buhay para makaangat. Kumuha ako ng 2 taon na kurso gamit ang inipon kong pera. Si Maylene naman ay nabalitaan kong ipinakasal ni Aling Gila sa isang lalaking may kaya sa buhay. Pero nabalitaan ko din na wala pang 1 taon matapos ang kasal nila ay naghiwalay din ang dalawa dahil sa mga kakaibang ugaling ipinakita ng napangasawa niya. May pagka-bayolente ang lalaki at laging sinasaktan si Maylene. Naawa po ako sa sinapit niya pero wala na akong karapatan para manghimasok pa. Matapos noon ay matagal akong walang balita tungkol sa kanilang mag-ina dahil sa pagkaabala ko sa mga trabahong tinatanggap ko. Sa sobrang abala ko na baguhin ang buhay ko ay isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Ginamit ko yung mga nangyari sa akin na instrumento para magsikap ako ng husto. Naisip ko na kung may maganda akong buhay, walang sino man ang tatapak sa aking pagkatao. Pag maganda at maluwan ang buhay ko, hindi ako makakatanggap ng pangit na pagtrato mula sa kung sino man. Ilang taon din ang lumipas nang mabalitaan ko na nawala na rin daw pala si Maylene sa sarili. Inaalagaan na lang siya ng kanyang nanay na si Aling Gila dahil lagi na lang daw itong tahimik at tulala at minsan ay biglang sisigaw at iiyak. Makalipas nga ang 5 taon, ay aksidenteng nakasalubong ko si Aling Gila. Malaki na ang pagbabago sa itsura niya dahil sa edad. Nagulat ako nang siya ang lumapit para kausapin ako. Andoy, Aling Gila, kayo ba yan? ako nga. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Kamusta po? Eto, hindi maganda ang buhay. Hindi naman po siguro. Ang gara naman ng pananamit mo. Salamat po. Kotse mo yan? Opo, napag-ipunan kaya nakabili. Maganda at mukhang mamahalin. Sakto lang naman po. Natapos na din hulugan. Pero mukhang bago pa. 1 taon pa lang po sa akin. Maingat lang po siguro ako. Mukhang maganda na rin ang buhay mo Sinuwerte lang po. Matapos ko mag-aral, nakapagtayo ng negosyo. Sa awa ng Diyos, lumaki naman. Nagsipag po ako ng sobra matapos yung nangyari dati. Patawarin mo ko. Kalimutan niyo na po yun. Nakatulong naman po sa akin para magsipag pa ng sobra. Patawad. Aling Gila, wag po kayong umiyak. Sabi ko nga po, kalimutan na natin yun. Andoy, akong may gawa ng nangyari dati. Akong nagplano para makita ni Maylene na may kasama kang babae. Alam ko po. Alam mo? Opo, inamin din sa akin ni Amir. Pero wag niyo na pong isipin yun. Patawad, Andoy. Matagal ko na po kayong napatawad. Nung una, galit na galit ako. Pero natutunan ko magpatawad at makalimot para walang bitbit sa dibdib, para makakilos ng mas maluwag. Salamat, Andoy. Salamat. Kung mamamatay man ako, masaya na ako na napatawad mo ako. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Walang mamamatay. Malakas pa kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pakakayanin ang lahat. Bakit po? Si Maylene. Ano po nangyari kay Maylene? Kamusta po siya?
Nung mapalayas ka, ay ipinakilala ko siya sa isang lalaki na napili ko para sa kanya. Kaso, sinasaktan pala siya ng hayop na yun. Nabalitaan ko po yan at naghiwalay din sila. Pero ayoko na po manghimasok na dahil ayoko nang sumama na naman ang loob ni Maylin. Andoy, si Maylin, wala siya sa sarili niya hanggang ngayon. Lagi lang siyang tulala. Kasalanan ko lahat. Aling Gila, huminahon kayo. Baka kung anong mangyari sa inyo. Ang anak ko, ako ang may kagagawa ng nangyayari sa kanya ngayon. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Hayaan niyo, tutulong ako. May kilala kong doktor na pwedeng tumulong kay Maylin. Salamat. Walang anuman po. Para may magawa naman po ako para kay Maylin. Andoy, Po, may hihilingin sana ako sa'yo. sige po. Kung kaya ko po, wala pong problema. Andoy, balikan mo na si Maylin. Po? Baka pag binalikan mo siya, magbalik yung sigla niya. Magbalik yung dating siya. Alam na din niya na ako may gawa nung nahuli ka niya, kaya hindi na siya galit sa'yo. Aling Gila. Nakikiusap ako, mahal ka ng anak ko. Aling Gila, hindi na po pwede. Ha? May asawa na po ako ngayon at may 3 anak na. Yun pong doktor na sinasabi ko na tutulong kay Maylin ay yung asawa ko po. Huwag po kayong umiyak. Hindi ko po pababayaan si Maylin. Andoy, patawarin mo ako. Aling Gila, tama na po. Papa Dudut, napaluhod si Aling Gila sa narinig niya. Ramdam ko ang kanyang pagsisisi. Ramdam ko na inaako niya lahat ng pagkakamali kaya nagkaganon si Maylin. Itinayo ko siya at sinabing huwag na silang magsisihan at higit sa lahat ay huwag na niyang sisihin ang sarili niya sa mga nangyari. Ang kailangan niya ay lakasan na lamang ang loob at gawin ang pwede pang magawa para maiayos ang lahat. Hindi man 100% pero sigurado ako nagagaan kahit papaano. Binigyan ko siya ng kaunting halaga para sa panggastos nila at sinabing dadalaw kami ng asawa ko sa kanila para matignan ang kalagayan ni Maylin. Papadudot dahil sa pagkikitang yon, ay hindi ko mapigilang sumagi sa isipan ko ang buhay ko noon. Nung para lamang akong basura na tinatapak-tapakan. Pero pasalamat pa din po ako sa mga nangyari dahil naituloy ko ang pag-aaral ko at naging matagumpay ang negosyong tinayo ko. Ang pinangarap ko dati na mabigyan ng magandang buhay ang magiging pamilya ko ay nangyari na. Maayos ang mga anak ko at siniguro kong nakaantabay na ang lahat ng kailangan para makatapos sila ng pag-aaral. Lagi kong itinuturo sa mga anak ko ang maging mapagmahal at laging ikonsidera ang mga nakakaharap dahil hindi lahat ay maganda ang pinagdadaanan at tinatakbo ng buhay. Mahalaga na maiparamdaman lang natin sa kanila na kabilang at may silbi pa rin sila sa lipunan at hindi basta-basta lamang. Matapos matignan ng asawa ko si Maylin ay nabigyan niya ito ng gamot. Yung mga sumunod base sa reseta ng misis ko ay ako na mismo ang bumibili para kay Maylin. Ipinapadala ko mismo sa kanila. Alam po ng asawa ko yon at alam niya din kung sino si Maylin sa buhay ko at tanggap niya yon. May mga pagkakataon na dinadalaw din si Maylin ang asawa ko para kumustahin. Pero parang si Maylin na rin daw mismo ang may gusto na hindi siya gumaling. Makalipas ang mahigit 20 taon ay binawian na rin ng buhay si Maylin. Ang pagkawala ni Maylin ay ang naging closure ko na rin. Opo, Papa Dudut, kinalimutan ko na po ang mga nangyari at nakapagpatawad na ako. Pero may naiiwan pa po talaga sa puso ko na hindi ko matanggal hanggang sa maging malaya na muli si Maylin. Yun po ang naging closure ko. Naiwan na pong mag-isa si Aling Gila kahit nangyari. Ang mga nangyari ay tinutulungan ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Nagpapadala pa rin ako ng kaunting tulong buwan-buwan para sa gastusin niya na siyang ipinagpapasalamat naman ni Aling Gila. Malaking tulong po sa akin na may bahagi ang kwentong ito habang sinusulat ko ito ay hindi ako umaasa na may tatampok ito sa programa ninyo.
dahil alam kong marami ang mga nagpapadala. Ngunit pinagpapasalamat ko po kung sakasakali. Papadudot yung magkaroon lang ako ng lakas ng loob na isulat ito at mailahad ang damdamin ko ay sapat na para sa akin na tulong para sa kapayapaan ko na rin. Maraming salamat po at sa lahat ng mga kasama mong bumubuo ng Barangay Love Stories. Hindi nyo lang alam kung anong tulong ang naibibigay ninyo sa isang katulad ko na kailangan ng platform na ito na mapaglalaharan ng mga saloobin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at nawa ay manatiling nakatutok ang mga kapuso natin sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andoy. Dear Papa Dudut, hindi ko pa nasisimula ng sulat ko na ito pero nag-aagaw na ang buhos ng luha at sipon ko. Hindi ko po kasi mapigilang mag-emote habang nire-rewind sa utak ko ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko para lamang ma-share sa inyo. Ako po si Ika, Certified Probinsyana. Simula pagkabata para na akong may phobia sa salamin kasi tuwing titingin ako, parang sinisigawan ako ng mundo. Unfair ako sa iyo, deal with it. Imagine, ang bata ko pa. Pero marunong na akong mag-self-pity. Hindi kasi ako pasok sa beauty standards tapos ay bonus pa na habi ng kalaro ko at kaklase ko ang gawing stand-up comedy material ang itsura ko. Buti na lamang nanay ko ang #1 fan ko. Lagi niyang sinasabi na anak maganda ka, sila lang ang bulag. Ang sweet hindi ba? Pero let's face it. Alam naman nating lahat na walang pangit sa mata ng isang ina. Kaya habang nasa mundo pa ako ay tinitibayan ko ang loob ko araw-araw. Sabi ko nga anong laban ng insecurities ko kung naliligo ako araw-araw at walang amoy putok. Panalo na yan. Dahil nga sa pambubuli napaaga ang pag-develop ng superpower ko. Self-love with a touch of humor at katalinuhan. Kung hindi man ako visual sa paningin nila, di paponggahin na lang ang utak ko. Kaya papadudot consistent honor student ako. Abang ang mga bully ko hanggang doon na lang sa likod ng class picture, abang ako ay bida sa harapan. Hawak ang medalya. Eventually, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi na pinapansin ang physical ko. Sila ang katuwang ko sa tawanan, iyakan at mga asaran. Pero habang sila ay may mga high crush moments, ako taga-abot lang ng sulat at audience ng love story nila. Nung nagkaedad pa ako, sabi ko baka destiny ko na lang talagang maging professional tita. Pero isang araw ay dumating si Nathaniel. Guwapo, mabait at parang leading man sa teleserye ng buhay ko. Crush ko siya, Papa Dudut. Sa isip ko ay siya na ang sagot sa dasal ko. Pero sa table namin, parang Tita Ika talaga. Ang vibes ko sa kanya, Papa Dudut. Okay lang naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kayo po. Aray, grabe ha. Sobrang sakit ng likod ko. Hala, bakit po? Mas lalo akong tatanda sa kakapo mo. Rika ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Ika. Para medyo naman maiba. Nakakahiya naman po. Ika. Ay, sorry. Ang hirap pala magtanggal ng po. Naku, sanayan lang yan, Nathaniel. Sasanayin ko yung sarili ko, huwag kang mag-alala. Ayan, kaya mo naman pala. Sabi ko na matalino ka. Mabilis ka matuto. Ikaw talaga. Funny ka. It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya masaya lang tayo. Love Philippines na ngayon. Hindi ka na updated. Oo nga pala. Kaya kailangan magmahalan na tayo. Uy, grabe ka naman, Nathaniel. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Di naman ako nagbibiro eh. Sme, baka magkasala ako sa'yo. Lasya, anong kasalanan sinasabi mo?
Ano? Kasi naman pinapakaba mo ko, Nathaniel. Ang gwapo mo kasi. Ikaw talaga. Pero totoo naman maganda ka. Saan banda? Sa panaginip? Oy, huwag mo akong bulahin, ha? Hindi ako bolero. Tsaka ayoko maging sinungaling. Di naman ganun kapangit itsura mo Pero pasok pa rin sa pangit. Eto, makinig ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tinitingnan yung panlabas. Para sa akin, mas importante yung kalooban. Maganda yung kalooban mo. At yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya maganda ka para sa akin. Talaga ba? Para namang naiiyak ako sa mga sinabi mo. Sa gwapo mo na yan, nakita mo talaga ang kagandahan ng loob ko. Kasi ikaw yung tipo ng tao na may lalim kausap. Naku, dahil lang sa matanda na ako. Siguro nga, pero gusto ko yung personality mo. Hindi tulad ng kaedad ko na puro pa-cute. Ayoko ng ganun. Mas maganda yung tulad mo. Ay, susme, Nathaniel. Baka takihin na ako sa puso sa sinabi mo. Grabe ka naman. Bakit ka naman naatakihin? Sa totoo lang, Sige na, Ika, sabihin mo na. Huwag mo akong binibitin. pwede ko ba makuha ang Facebook account mo? Doon ko na lang sasabihin. Niya kasi ako Ikaw talaga, nahihiya ka pa. Pero sige. Eto. Ayan, i-add kita ha. Accept mo ako ha. Oo naman. Malakas ka sa akin Thank you. Naku, kailangan na nating ubusin tong food sa plate natin. Lalamig na to. Oo nga. Tara, ubusin na natin to. Para nag-slow motion ang lahat, Papa Dudut. Yung tipong bawat segundo ay feeling ko ay nasa romantic drama ako. At si Nathaniel ang bidang leading man ko. Ang dinner na yon ay parang walang ending. Pakiramdam ko ay prinsesa ako sa harap ng prinsipe ko. Pero hindi fantasy kasi nakadilat ako buong oras. At grabe, nang inaccept niya ang friend request ko para kong sumabog sa kilig, nag-flashback bigla ang teenage years ko kahit na 30 na ako. Ang pinaka nakakakilig, yung nag-offer siya na ihatid ako pauwi. Aba, sinong tatanggi doon? Siyempre, umangkas ako sa motor na hiniram pa niya at nung humarurot kami sa kalsada ay hindi ko napigilan ang mahigpit na yakap. Kung pwede lang na ilipat ang bahay namin sa kabilang probinsya ay ginawa ko na. Pero ayon, kahit na bitaw mode ako pag uwi ay tuloy pa rin ang chat namin sa social media. Walang araw na hindi kami nagsisend ng message at kumustahan sa isa't isa. Dahil dito'y napatingin ulit ako sa salamin. Rika, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Aba, nagbi-makeup na rin ako para kahit papaano magmukhang fresh sa mga date namin. Fast forward. Nung nag-date kami ay napansin niya na nag-makeup ako. Nagustuhan niya naman. At pagkatapos ng date namin ay hinatid niya naman ako sa bahay. Dito hindi na napigilan ang katawang lupa ko at may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo pala yung sinasabi sa pelikula na you are beautiful in someone's eyes. Si Nathaniel, ang gwapo kong knight in shining armor, ay minahal ako. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako. Ang init na mga yakap niya, ang pangaangkin niya, para kung nasa ulap. Paulit-ulit naming pinatunayan sa kama na may spark talaga kami, Papa Dudut. Pero tulad ng sabi nila, hindi lahat ng maganda ay pangmatagalan. Unti-unting lumabas ang dark side ni Nathaniel. Sa bawat dalaw niya, may kasamang hingi. Una, pera para sa rent ng motor. Sunod ay pang tuition. Tapos pang project. Hanggang sa patina sa pamilya niya ay ako na rin ang sponsor. At kahit halata naman na parang piniperahan niya ako ay hindi ko magawang magalit. Mahal ko si Nathaniel at binigay niya naman ang pangangailangan ko. Hindi naman ako lugi, sabi ko. Pero dumating din sa punto na sobrang komportable na niya. Nagdadala na ng barkada sa bahay ko, lasing paminsan at syempre may kasama pang hingi ng pambili ng alak. Sa bawat tagay nila para akong natutuyuan ng dignidad, Papa Dudut.
Salamat talaga sa pabanlaw mo, mahal ha. Talagang love na love mo ako. Mahal, pwede ba? Last na to. Bakit naman last na to? Ilang beses na kitang pinagbigyan, Nathaniel. Pero please, wag naman dito sa bahay ko. Mahal, alam mo namang wala akong ibang bisyo eh. Nagkakasiyahan lang naman kami. Konting inuman lang naman to. Pampalipas ng stress. Gets ko naman. Pero hindi ko kasi gusto na may iba kang dinadala dito. Gusto ko naman ng konting privacy, mahal. Mahal, hindi naman sila iba sa akin eh. Mga pinsan ko naman yung mga dinala ko dito. Kaya nga nandito kami kasi katatapos na ng exam namin. Maganda dito sa bahay mo. May libreng pa-video okay pa kami. Tapos ang ganda pa ng smart TV mo. Aircon pa dito. Pero please, last na to ha. Pero hindi ba pwedeng respetuhin mo naman yung gusto ko? Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Magtuturo pa ako. Eh, sabi mo hindi ka naman magtuturo ngayon. Kaya nga ako nagdala ng konting saya dito eh. Gusto ko kasing magpahinga. Pero sa ganitong ingay, paano ko magagawa yun? Ay, teka sandali. Mga bro, pakihinaan nyo nga yung volume. O yan, pinahinaan ko na sa kanila. Mahal naman eh. Oo na, sige na, last na to. Di na ako magdadala dito ng mga kainuman ko. Parang lumalabas tuloy, pinagdadamutan mo ako. Hindi ako madamot. Alam mo yan. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito sa bahay. Gusto ko lang ng tahimik, maayos na bahay. Yung ganun, ayoko rin na madalas kang umiinom. Bata ka pa eh. Hindi nakakabuti yan. Ayaw mo ba nun? Pagka ganito, mas matagal, tsaka mas masarap. O alam mo na ibig ko sabihin, mahal. Kung talaga, dinadaan mo na naman sa ganyang usapan eh. Eh kasi alam ko naman na gusto mo to. Gusto mong hinalik-halikan kita. Gusto mo yung inaangking kita. Di ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Marinig nila sa sala, ano ka ba? Di nila tayo maririnig. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang bahala sa'yo. Basta ako, hindi ako magsasawa sa'yo. Hinding-hindi. Ikaw lang gusto ko. Lagi. Totoo ba talaga yan? Totoong totoo. Ano bang tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa natin. Mahal kita kaya nandito ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ko nga mag-live-in na tayo eh. Kaso ikaw ayaw mo pa. Baka naman katawan ko lang gusto mo sa akin ha. Mahal, hindi ganun. Ano ka ba? Alam mo naman na marami pa akong responsibility. May mga kapatid akong pinag-aaral. Ayoko madagdagan ng malaking obligasyon. Kaya ayoko pang mabuntis mo ko. Kaya nga uminom ka ng pills. Para hindi kita mabuntis. Pwede naman yun eh. Baka ayaw mo lang talaga. Dali-dali solusyonan ng problema. Kasi mahal, kung ako tatanungin, gusto ko na maging tayong dalawa na hanggang dulo. Mahal naman. Basta mahal kita, yun ang tatanda mo. Ha? Kaya ipaparamdam ko yun sa'yo. Palagi. Ngayon, paliligayahin muna kita. Mahal, baka marinig ka nila. Hindi nila tayo maririnig, huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin kita. Di tayo gagawa ng ingay. Di ka na. Ganito parate ang nangyayari, Papa Dudut. Kahit anong reklamo ko, kahit gaano ko piliting tumayo at maging matatag sa gusto kong mangyari. Nawawala lahat ng lakas ko sa sandaling niyayakap at hinahalikan na niya ako. Para akong nahihypnotize sa lambing niya. Sa bawat bulong na mahal kita, ay nakakalimutan ko ang lahat. Gusto ko ang pakiramdam na ako lang ang mundo niya. Sa mga sandaling yon, na ako lang ang babaeng mahalaga. Pero ang totoo ay hindi ko siya mahindiang hindi ko kayang tanggihan ng kahit na anong hingin niya sa akin. Paulit-ulit ng ganitong cycle, Papa Dudut. Hihingi siya ng pera, maglalambing at mauuwi kami sa kama. Sa bawat kasiyahang binibigay niya, may nakatagong kapalit. Pera. Ako ang bumabayad sa lahat ng pangarap niya. Ang dating nagre-rent lang ng motor, ngayon ay may sarili na siyang motor. At ako ang sumasagot ng lahat.
Parang naging ATM na ako sa buhay niya. At ang password ay ang mga matatamis na salita at init ng gabi. Hindi ko maiwasang isipin na para akong punchline sa mga joke na naririnig ko. Parang yung kwento ng baklang bumili ng motor at sapatos para lang manatili ang lalaki sa tabi nila. Siguro nga ganito ang kwento ko. Hindi lang siguro ako tanggap ng mundo bilang pangit na babae, kaya ang tanging paraan ko para magkaroon ng halaga sa mata niya ay pera. Dahil kung wala akong trabaho, kung wala akong pera, sino ba ako para kay Nathaniel? Ganito ba talaga, Papa Dudut? Ang kapalaran ng isang tulad kong hindi binayayaan ng ganda. Kapalit ng lahat ay kailangang tiisin ko ang ganitong klase ng relasyon. Kailangan ko bang magtiis at maging bulag basta lamang may kayakap sa malamig na gabi? May maramdaman lang na init ng katawan na tila nagsasabing mahalaga ka kahit papaano. Pero ang tanong na hindi ko matakasan, pagmamahal pa ba ito? O panlilin lang na hinahayaan kong mangyari dahil takot akong mag-isa. Naging sekreto ang relasyon namin ni Nathaniel, Papa Dudut. Halos lahat ng tao sa paligid ko, pati na rin ang pamilya ko, akala nila ay busy lamang ako sa trabaho at single na single kasi nga ay parang hindi ka panipaniwala na may lalaking nahuhumaling sa ganda ko. Joke lang po, Papa Dudut. Baka nahuhumaling sa kung ano ang meron ako na pwede kong maibigay. Ewan ko ba? Ginagawa ko talaga ang katatawanan ng bagay na dapat ay sineseryoso. Ang totoo talaga, Papa Dudut, ay nasa isang relasyon ako na puno ng panghuhot-hot at pagpapanggap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbulag-bulagan dahil iniisip ko na baka mahal niya rin ako kahit papaano. Pero let's be real, Papa Dudut. Kahit ganon mo kamahal, ang tao ay nauubos ka rin. Nakakapagod maging blind follower ng love. Isang araw, inimbita ako ng kaibigan ko para magkita at mag-dinner. Siyempre, dinala ko si Nathaniel. Para naman may kasama ako at para makilala siya ng kaibigan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko inakala na sa gabing yon ay may magpapabago sa pananaw ko. Doon ko unang na-meet si Elmer, ang pamangkin ng kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ni Elmer ay naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang meron pero sobrang gaan niyang kausap. Naiwang kaming dalawa nang mag-excuse si Nathaniel at ang kaibigan ko para mag-smoke at doon ay nagsimula ang mas matagal naming kwentuhan. Narealize ko tuloy na yung treatment ko kay Nathaniel before. Binabase ko lang sa bare minimum na baka he loves me in his own way. Pero si Elmer, siya yung nagpapakita na dapat na bare minimum. And let's be honest, hindi pa nga minimum yon kasi grabe talaga ang malasakit niya. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang saya ko sa gabing yon o dahil matagal na rin akong hindi nakaranas ng ganitong klase ng atensyon. Pero yun nga, Papa Dudut, pinaramdam sa akin ni Elmer ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nawala. Ang pagpapahalaga sa sarili. So, Elmer, ano nga ulit ang trabaho mo? Parang ang chill mo lang kausap eh. Pero mukhang busy ka rin naman sa buhay. May hobby ka ba? Ang dami mo agad tanong. Nalula ako dun ah. Parang hindi kaya ng... Sorry naman. Okay lang naman ate. Call center agent ako, night shift. Pero pag hindi ako tinotopak at may free time, nag-freelance photography ako. Mahilig kasi ako mag-capture ng mga raw na moments. Yung hindi pilit, yung totoong kwento sa isang picture. Katulad mo ngayon, parang gusto kong kunan ka ng picture. Hala, baka basag ang camera mo. Hindi ah. Minsan, hindi mo kailangan magpanggap para maging maganda ka sa mata ng iba. Be yourself. Maganda ka.
Sus, bolero ka rin pala. Binigyan ka ata ng pera ng tita mo para sabihan ako ng magagandang words. Pero salamat ha. Baka kailangan mo na ng bagong salamin sa mata. Ikaw talaga. Alam mo, like sa trabaho ko, minsan kahit buong effort mo na binigay mo, parang wala lang sa ibang tao. Parang background music ka lang sa buhay nila. Pero okay lang. Ang mahalaga, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ikaw talaga, iba ka. May kaya naman kayo sa buhay pero nagtatrabaho ka? Si ate talaga. Hindi naman pwedeng walang trabaho sa Pinas. Hindi pwedeng nakatunganga lang at maghihintay ng biyaya. Dapat pinagtatrabahuhan. Kapag ang pera galing sa pawis, mas pinahahalagahan mo. At saka hindi mo basta-basta ginagasta sa kung ano-ano lang. Sina lola ko, tita at tito ko lang yung mayaman. Ako, corporate slave. Tsaka hindi naman natin masisisi yung iba. Kasi mahirap din naman talagang makapasok ng trabaho sa Pinas. Alam mo, pareho tayo. Sa ESL teaching ko naman, minsan pakiramdam ko, ako lang ang nagpapaka-effort para lang mag-aral yung student ko. Yung iba, parang walang pakialam. Requirement lang nila ang mag-log in. Nakakabagot din lalo na kung susungitan ka pa. Susme, gusto ko na lang mag-log out minsan. Wag ka. Sobrang relatable. Dati, isang client ko, galit na galit kasi daw hindi ko siya maintindihan. Siya kaya, parang radyo na walang signal. Ako naman, isang student ko, sabi sa akin, "Teacher, are you sure you know English?" Grabe! Gusto ko siyang sagutin ng, "Ikaw kaya turuan ko ng Tagalog, tingnan natin." Nakakatuwa ka kausap. Kaya siguro kahit toxic na yung paligid, nadadala mo lang ng light. Hindi naman. Minsan nga iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero hearing that from you, parang ang gaan lang. Uy, thanks ha! Uy, parang ang saya nyo ah. Mahal, baka naman pinagpalit mo na ako sa pinsan ng kaibigan mo ah. Halika na. Masayang kausap si Elmer. Feeling ko magkakasundo kayo. Ah, ganun? Kung sa tingin mo magkakasundo kami, baka nga magkasundo kami. Ano ba pinag-uusapan nyo? Sa gitna ng malateleseryeng twist ng buhay ko ay may mga eksenang parang boom. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Ganito na ganito ang peg noong dumating si Elmer sa eksena, papadudot, ibang level siya. Hindi siya yung typical na lalaki na magbibigay ng hi, hello, bye na vibes. Para siyang walking TED Talk. Pero promise, walang dull moment. Kahit ang usapan lang ay tungkol sa ulam, biglang nagiging deep at meaningful. Habang kausap ko siya ay parang may slow-mo ang mundo ko. Tapos kami lang ang nakafocus. Ang gaan, ang saya at kahit feeling ko ang bigat-bigat na ng buhay ko. May mga sandali rin na hindi ko malimutan ang kakaibang tingin niya na ibinibigay sa akin. Gaya nung nakita niya kaming naghalikan ni Nathaniel matapos ang dinner. May halong malasakit at pangunawa ang kanyang tingin. Then dumating ang araw na feeling ko ay ayoko nang bumangon. Ayoko na sa liwanag pero papadudot, eto na nga. Nalaman ko ang sekretong pasabog ni Nathaniel. Yung perang hinihingi niya sa akin, aba ginagastos niya para sa ibang babae. At hindi basta babae ha, Diyosa levels. Para akong na-wipe out sa realization na yon. Na-realize ko na paano ko hinayaang magpakababa ng ganito. Si Elmer, alam ang lahat, ramdam ko ang pagkabahala niya. Pero mas naramdaman ko ang alaga niya. One time, sinabi niya sa akin ang mga salitang parang direct hit sa puso ko. Rika, mas mahalaga ka kesa sa iniisip mo. Huwag kang pumayag na tratuhin ka ng mas mababa sa deserve mo, ang sabi niya. Papadudot, umiyak ako noon sa harap niya. Imagine isang tao na nakita ang worth ko. Kahit ako ay hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Kaya kinumpronta ko si Nathaniel at nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin siya. Lahat ng sakit at hinanakit ay sinabi ko at ang hirap papadudot, pero habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang self-respect ko. Naisip ko na finally unti-unti nang umaayos ang teleserye ng buhay ko. Tama na to.
Wala nang kwenta tong palabas na to. Ayoko na. Tapos na tayo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi mo? Pwede ba mag-usap muna tayo ng matino? Nathaniel, wag mo akong gawing tanga. Tanga? Saan naman nanggaling yan? Paano kita ginagawang tanga? Tigilan mo na yan. Alam ko na yung babae, yung pera, lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, teka lang ha. Time out muna. Paintindi mo naman sa akin yung nangyayari. Hindi ko nasusundan eh. Na habang binibigay ko lahat, pinagtatawanan mo ko? Na ginagamit mo ko habang nag-iilusyon akong mahal mo talaga ako? Ika, mahal kita. Mahal? Mahal ba yung ginagawa mo? Gagamitin mo ko, sasaktan, tapos yung perang hinihingi mo, ginagastos mo sa ibang babae? Yan ba yung pagmamahal? Huwag mo ako pinagloloko, Nathaniel! Mahal, please. Pag-usapan natin to. Alam kong kaya nating ayusin to. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Hindi, Nathaniel. Pinili mong sirain yung relasyon natin. Yung tiwala ko, pati ako. At ngayon, ikaw ang mawawala. Mawawala ka na sa buhay ko. O sige. Nagkamali ako. Okay. Pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Wala nang chance. Wala nang aayusin. Sa wakas, nakita ko na kung gaano kababa yung trato ko sa sarili ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Deserve ko ang masigit pa. Ako ang deserve mo. Hindi mo ko kayang iwan, Ika. Alam ko yun. Hindi mo kaya. Sino may sabi? Ikaw? Well, newsflash. Kaya ko. At ginagawa ko na ngayon. Tama ng lahat ng kalokohan mo. Tama ng paggamit mo sa akin. Panggagamit? Huy, Ika. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo rin naman ako eh. Ano? Paano mo nasabi yan? Sino ba nagbibigay ng saya sa'yo? Di ba ako? Sino bang gumagawa ng lahat para maramdaman mo na mahalaga ka? Ako lang, Ika. Ako. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng ligaya. Ako lang. Ang kapal ng mukha mo! Ligaya? Ang ligaya mo, yung ginagamit mo ako para sa pera ko. Walang iya ka talaga! Wow! Tama na yung drama mo, Ika. Lahat ng binigay mo, bayad yon. Binayaran ko yon sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin. Kaya huwag kang mag-inarte dyan kung ano-ano pa sinasabi mo. Patas lang tayo. Bayad? Bayad? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Negosyo tong relasyon natin? Sobra ka na talaga, Nathaniel! Sinabi ko na nga eh. Sige, oo. Nagkamali ako. Pero aminin mo rin, Ika. Kaya mo bang iwan lahat to? Kaya mo talaga akong iwan? Sigurado ka? Oo, Nathaniel, kaya ko. At ginagawa ko na. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, malaya na ako mula sa'yo. Ika, please naman oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na. Alam mo, Papa Dudut, natutunan ko na talagang ipaglaban ang sarili ko. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mga taong totoo ang malasakit sa akin gaya ni Elmer. Hindi ko talaga ine-expect na siya pa ang magiging game changer sa buhay ko. Sa kabila ng pagiging wasak ko noon, unti-unti kong nahanap ang lakas ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, aminado ako na may mga gabi pa rin na parang gusto kong i-rewind ang moments namin ni Nathaniel. Yung mga yakap, yung mga halik, parang nakaka-nostalgic. Kahit alam kong toxic siya. At kahit si Elmer na yung ultimate comfort guy ko. May times talaga na ang puso ko ay ewan ko ba, parang nagla-lag out. Pero grabe si Elmer, hindi sumuko kahit ang gulo-gulo ko. Parang may sayad na yata ako at may bipolar disorder. Pero slowly but surely ay pinakita ni Elmer kung ano ang pagmamahal na pure at walang kasinungalingan. Isang beses dinala niya ako sa bahay nila, Papa Dudut. Shock na shock ako kasi for the first time ay na-feel ko ang love na walang halong pain. Tapos ayun na nga, nag-confess siya. May feeling siya para sa akin. Siyempre, kinilig ako. Naging kami o hindi ba, akala ko eto na ang fairy tale ending ko.
As in super saya namin, ang dami naming kwentuhan, asaran at kulitan. Sabi ko pa, Lord, eto na ba talaga? Feeling ko ay narinig ko pang sinabi ng langit na yes, Rika, eto na. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging plot twist ang buhay ko. After 1 week lang ay bigla siyang nawala. Walang paramdam. Walang pasabi. Ang malala ay nag-effort pa ako na magpagawa ng cake para i-surprise siya sa birthday niya. Pero guess what? Ako lang ang kumain ng cake na yon. Promise, ang sakit-sakit. Literal na yon ang pinakamalungkot na cake sa buong buhay ko. Tinext ko siya non-stop pero wala talaga hanggang sa finally naka-receive ako ng text na pinaka-heartbreaking sa buong buhay ko. Stop bothering me. Nasaktan ako, Papa Dudut. Parang yung moment na nasa alapapa ko ay bigla na lang akong nahulog. Walang parachute. Diretso sa lupa. Si Elmer na akala ko ay light of my life ay biglang naging shadow na lamang. Kaya sabi ko, sige na nga, magbabagong buhay na lamang ako. Magpapaka-independent woman ako. I packed my bags at nagbagyong mag-isa. Supposedly, kami dapat ni Elmer ang pupunta sa Baguio together. Pero ayon, malamig ang Pasko ko. At hindi dahil sa weather kung hindi sa puso ko. Siyempre, nagbabaka sakali pa rin akong makita siya doon pero wala talaga. Tinanggap ko sa mga araw na yon na magiging malungkot ang bagong taon ko at magiging bitter ako sa mga paputok. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko inaasahan na magte-text si Nathaniel. Sinabi niya na hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At ako raw ang tanging minahal niya. Humingi siya ng tawad sa mga nabitawan niyang salita noon sa akin. Dahil bugso lang daw yon ang matinding damdamin. Naramdaman ko ang pagkagulo ng puso ko, Papa Dudut. Sa panahon na yon ay napaisip ako kung dapat ko bang buksan muli ang puso ko para sa kanya. O dapat ko na bang tapusin ang lahat at magpatuloy na sa bagong simula na ako lang ang magmamahal sa sarili ko. Na forever akong single, na magiging bitter ako sa paputok ngayong bagong taon. Grabe, Papa Dudut. Binigyan ko si Nathaniel ng one last chance. Kasi nga naman, baka sakaling magbago siya, hindi ba? Pero naku, ang ending, hala hindi pa rin pala. Nahuli ko siyang may ibang babae and guess what? Ang habol lang pala niya sa akin ay ang pera ko. Pera, Papa Dudut. Imagine that. Ang sakit, promise, at parang ginawang punching bag ang puso ko. Pero alam mo, hindi ako nagpatalo. Sabi ko sa sarili ko, Ika, hindi ka basura. You deserve better. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Kaya kahit ang hirap ay binitawan ko siya. Pero eto to be super honest, minsan ay naisip ko pa rin si Nathaniel. Pero hindi na dahil mahal ko siya. Alam ko na tawag lang yon ang laman, kaya kailangan ko na siyang i-let go. Tapos isang araw habang mag-isa lamang akong nagmumuni-muni, ay naisip kong i-text si Elmer. Ang tagal na naming walang update pero ewan ko ba. Parang biglang gusto ko lang ng kausap kahit friend lang. So ayun, nag-message ako at medyo kabado pa nga ako kung mag-reply siya. Pero nag-reply agad siya. Parang walang nagbago, ang witty, ang daming sense, at ang gaan ng vibe niya ang kausap. Nagkwento ko kay Elmer ng mga ganap ko, pati na rin yung mga walang kwentang mga bagay. Pero alam mo, Papa Dudut, iba siya. Hindi tulad ni Nathaniel, na parang ATM lang ang tingin sa akin, si Elmer, ramdam ko na may malasakit siya. May effort talaga. Nag-decide kaming magkita sa tabing dagat. Doon namin napag-usapan kung ano ba talaga ang meron o pwedeng meron sa amin. Papa Dudut, kakaiba talaga siya. Ang saya ng simpleng moments namin. Parang may spark na hindi nawala. Kahit pa ang tagal na naming hindi nagkita, Papa Dudut.
Alam mo, next week nasa Manila na ako. Doon na talaga ang bagong chapter ng life ko. Ikaw, after a month, sunod ka ha? Oo naman, susunod ako. Pero syempre, may Japan moment muna ako kasama si Lola. Kailangan ko siyang samahan eh. Wow, ang sosyal. Ang yaman niya talaga, no? Si Lola lang yon, hindi ako. Siyang mayaman. Ako pasabit lang sa biyaya. Pero kahit sabit, dugong mayaman ka pa rin. Nako, ikaw talaga. Pero ate, gusto ko mag-thank you. At gusto ko rin mag-sorry. Alam kong nasaktan talaga kita nun. Past is past, Elmer. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Oo nga, pero gusto ko lang linawin. Hindi ko kinakalimutan yung mali ko. Accountability, ika nga. Kaya nga humihingi ako ng tunay na sorry sa'yo. Okay na ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Tsaka, diba sabi nila, time heals. Tapos na yun. Ay, ikaw talaga. Walang nagbabago. Na ano? Pangit. Maloko ka talaga. Pero, seriously ate, may gusto akong linawin. Parang serious na to ha. Ano na naman yan? Totoo to ha. Mahal pa rin kita. At hindi talaga yun nagbago kahit anong mangyari. Ang sakit din sa akin nung sinabi ko noon na tigilan mo na akong i-message. Pero natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo kayanin. Mahal mo ko pero natakot ka. Hindi ko kakayanin. Hindi kita naiintindihan. Pero ito ha, totoo rin to. Mahal din kita, Elmer. Wow, ang sarap marinig nun. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Depende. Kung hindi ka aalis bigla after 1 week at sabihan ako ng, "Stop bothering me!" Ay, grabe ka. Sorry na. Hindi na mangyayari yon, okay? Mwah. Sorry, masyado ako nadala. Kanina ka pa sorry ng sorry. Okay lang naman. Ano ka ba? Gusto ko naman eh. Pero teka, Elmer. Ano nga yung sabi mong baka hindi ko kayanin? Medyo kinakabahan ako, ha? Mukha lang akong walang sakit, pero May sakit ka? May taning ka? loko ka, hindi ganon. May mild autism ako at ADHD. Ha? Seryoso ka? Pero alam mo, hindi halata ah. Kasi nga, mental condition naman siya. Mahirap pero wala na akong magagawa. Nandito na to. Nasa sistema ko na. Alam mo, hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kaya mo akong mahalin sa imperfections ko, kaya ko ring mahalin yung lahat sa'yo. Elmer, hindi ka pabigat. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa talaga ako nakakasama ng matagal. Nako, baka mag-ibang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Naiintindihan ko. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ko naman kinakailangan maging perpekto, di ba? Kaya ko namang suportahan ka. Gusto ko rin na mas maging buo ako. Tsaka ikaw din. Siguro magiging tama yung sinasabi nila na love will conquer all. Na makakayanan natin lahat. Na makakayanan ko kung ano man yung kondisyon mo. Pag-aaralan ko kung paano ka i-handle. Sana lang di mo ako iwan kahit gaano pa kabigat ang dala ko. Gusto ko talagang magtulungan tayo. Hindi kita iiwan, Elmer. Sigurado ako na kaya natin to. Basta magtulungan tayo, walang imposible. Salamat ate. Ay, bakit ate pa rin ang tawag mo sa akin? Huwag na yung ate! Anong gusto mo? Let me think. Dear na lang kaya? Wow, vintage vibes! Sige na nga, dear! Basta dear na tayo pagdating natin sa Manila, okay? Sige na nga, dear na! Isang buwan ang nakalipas mula nang umalis ako sa bayan namin ay sumunod naman agad si Elmer sa Manila. E di ayon, nag-live-in na kami. Kinikilig pa rin ako kasi kasama ko siya araw-araw. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na yung kakaibang quirks niya. May mild autism, ADHD episodes at bipolar tendencies pala siya. Sa isip ko ay carry ko to, love ko siya pinili ko to so laban lang. Pero papadudot, grabe ha.
Ang mood swings ni Elmer ay parang weather sa Pilipinas. Hindi mo mahulaan. Minsan ang sweet-sweet niya, parang papi na gusto lang lambingin. Pero may days naman na parang wag mo siyang lalapitan, parang ibang tao na siya. Naguguluhan tuloy ako. Like, ano ba talaga tayo, Elmer? Kahit mga simpleng bagay, nagiging komplikado. Ang sakit isipin na parang ako lang ang nagsisika para maging okay ang lahat. Pero alam mo, kahit na ganoon, ay mahal ko pa rin siya. Ramdam ko na kailangan niya ako, kaya sabi ko ay push mo yan, girl. Pahabaan ang pasensya para sa love. Bawat araw, self-pep talk ang peg ko. Kaya mo to, love mo siya. Tapos isang gabi habang tulog na kami, bigla akong nagteary-eyed sa kakaisip. Hindi ko napigilan at hinalikan ko siya kasi feeling ko ay yun lang ang paraan para maramdaman niya na mahal ko siya at para maramdaman ko rin ulit yung Elmer na minahal ko. Ano ba? Anong ginagawa mo? Hinalikan lang kita. That's disgusting! Bitiwan mo ako! Hindi mo dapat ginawa yon. Alam mo dapat na mali yung ginawa mo. Sorry na. Pero ginagawa naman natin to noon na. Mag-iisang buwan na tayong nagsama dito sa Manila. Hindi mo na ako hinahalikan. Eh dati palaging mo naman tong ginagawa kapag nakikita tayo. Hindi ka makapaghintay? Alam mo namang marami akong iniisip. Marami akong problema. Gets ko naman. Namiss lang kita. Namiss ko yung kausap ko dati. Nagsasama nga tayo sa iisang bubong pero parang ang layo-layo mo naman. Parang may malaking harang na namamagitan sa atin. Gusto mo may mangyari sa atin. Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Hindi naman sa ganon. Nasasaktan lang ako because you're near yet so far. Pwede bang wag mong i-justify ang ginawa mo? Mali yun. Dahil walang consent yun. Eh ano pala tayo? Bakit tayo nagsasama sa iisang bubong? Alam mo, dear, naguguluhan ako. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Kasi naman simula nung nandito na tayo sa Manila, I'm hoping that everything will be okay. Pangit ako, gwapo ka, oo, alam ko naman yun. Parang ang hirap sigurong paniwalaan na pwede tayo. Nagsimula na tayong bumuo ng buhay dito, di ba? Alam kong hindi perpekto, pero hindi ba mahal mo naman ako? Hindi ko na alam kung pantasya lang ba itong lahat na nangyayaring ito. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, hinalikan mo ako habang wala akong kaalam-alam. Tulog ako. Walang consent. Pero naghali ka na naman tayo before. Anong pinagkaiba nung ngayon? Kasi noon ginusto ko. Ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Magkaiba ang ginusto at sa hindi. Ano? Hindi kita pinagsasamantalahan, ha? We're living together. Magkasama tayo sa isang bubong. Ano ka ba? Bumubuo tayo ng buhay natin together. Nagmamahalan tayo. And I'm frustrated na hindi man lang kita makausap ng matino. Para bang ibang tao yung kaharap ko. Tama na. Matutulog na lang ako. Wag mo akong hawakan. Elmer? Diba sabi ko tumigil ka na? Walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. So ano? Ano na ba talaga ako sa'yo? I'm sorry if I go beyond the boundary, ha? Patawarin mo ako kung niyakap kita, kung hinalikan kita. Patawarin mo ako kasi mahal kita eh. Sige na, matulog na tayo. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may trauma ako. Kasi may taong humalik at hinipuan ako noon sa lounge ng call center. It was traumatic. Parang feeling ko bumalik nang hinalikan mo ako nang hindi ko alam. Elmer? I'm sorry, ha? Hindi ko alam. I'm so sorry talaga. Alam mo, Papa Dudut, naawa talaga ako kay Elmer. Naawa ko kasi alam kong nahihirapan siya. Pero inis din ako sa sarili ko kasi parang hindi ko mapigilan ang mga impulsive moments ko. Pero paano ba? Mahal na mahal ko yung tao. Kaya kahit papaano ay hindi ko rin masisi ang sarili ko.
Matapos yung pagsubok na yon ay natutunan ko na kahit na anong pagkakamali ay hindi yon magiging hadlang kung talagang tunay ang pagmamahal. Nagkapatawaran kami ni Elmer, Papa Dudut, at kahit gaano kahirap ay pinili ko siyang ipaglaban. Nagpakatibay ako lalo na dahil alam kong hindi madali ang relasyon namin. May bipolar disorder si Elmer at alam kong malaking adjustment yon para sa aming dalawa, Papa Dudut. Unti-unti ay natutunan naming iset yung boundaries namin. Mas naging klaro ang relasyon namin. At doon ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Isang gabi, Papa Dudut, na pag-usapan namin na i-level up ang relasyon namin. Nagsiping kami, ginawa namin sa unang pagkakataon na ipaubaya namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Naging iisa kaming dalawa, Papa Dudut. Ang saya ko kasi ginawa namin yon nang may pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Parang lahat ng doubts at fears ko noon ay nawala na. Hindi ko ipagkakaila, Papa Dudut, na minsan ay sobrang hirap din talaga. May mga araw na unpredictable ang mood niya. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko po si Elmer at mahal niya ako. Alam kong hindi niya maitago ang kondisyon niya at aware din siya na minsan ay mahirap siyang pakisamahan. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, Papa Dudut, ay yung tanggapin siya ng buong buo. Sa bawat episode niya, nandun ako. Nakaalalay at handang magtiis. Para sa akin, yun ang essence ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero buo. Papa Dudut, parang araw-araw na lang yatang may tensyon sa pagitan namin ni Elmer. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang wala ng koneksyon. Ramdam ko na hindi lang siya malayo physically pero emotionally rin. Madalas kaming magkasakitan. Hindi man physically pero masakit pa rin sa damdamin. At sa tuwing ganito ay parang pareho na kaming napapagod. Kapag nararamdaman ko na parang inaatake niya ako sa mga salita niya ay hindi ko mapigilang maghanap ng paraan para makatakas. Kaya ayon, Papa Dudut, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Nag-text ako kay Nathaniel. Alam ko na kay Nathaniel ako makakahanap ng comfort, na makakalimutan ko ang lahat ng sakit kahit saglit lang. At hindi lang yon, nagkita pa kami, Papa Dudut. Muntik na talaga akong magkamali. May pagkakataon na parang bumalik ang dati naming samahan. Yung nakaraan namin na puno ng init at tukso. His presence was tempting. Parang natatakam pa rin ako kay Nathaniel. Pero sa kabila ng lahat ng tukso, hindi ko tinuloy. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut. Habang gustong-gusto ng katawan ko na magpatangay, nasa isip ko pa rin si Elmer, na kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin ay hindi ko siya kayang pagtaksilan. Hindi ko kayang sirain ang tiwala niya, kahit na madalas na akong naguguluhan sa mga nangyayari sa relasyon namin. Kaya tumanggi ako makipagsiping kay Nathaniel, Papa Dudut. Alam kong tama iyong desisyon ko. Teka, wag! Mahal, bakit? Hindi tama to, Nathaniel. Mali to. Mali. Kaya nga tayo nagkita, di ba? Dahil sabi mo miss mo na ako. Ako rin, miss na rin kita. Pero mali pa rin. Hindi ko dapat ginagawa to. Ano sinasabi mong hindi mo dapat ginawa to? Text ka ng text sa akin. Nagpapakyut ka pa sa mga chat. Tapos ngayon mali na? Ano ba tingin mo sa akin, Nika? Laruan? Nathaniel, I'm sorry. Pero nakukonsensya na ako eh. Hindi dapat ako pumunta dito. Konsensya? Huwag ka nga nagpapadikta dyan sa konsensya mo. Kaya mo bang tiisin yung nararamdaman mo? Kahit di mo aminin sa akin, kulang na kulang ka sa lambing. Ika, ibigay mo na sa sarili mo to. Alam kong gustong gusto mo rin naman to eh. No, wag! Tama na, ayoko na. Ayaw mo na?
Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ikaw ba bipolar o yung Elmer na yun? Kanina, iba sinasabi ng mga mata mo. Ibang-iba rin yung pinararamdam sa akin ng mga labi mo. Nasasabihin mo mali to? Ayos ka. Alam ko gusto mo to. Tama na! Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Tigilan na natin to, Nathaniel. Hindi ko pwedeng gawin to kay Elmer. Hindi ko siya kayang lokohin. Mahal naman, nandito na tayo eh. Wala namang makakaalam. Sige, wag na nating ituloy. Magbibihis na ako. Pero bago ako magbihis, Ika, baka naman meron kang ekstrang pera. Lalapit muna sana ako sa'yo para manghiram. Oo, alam ko yung role ko. Alam ko na kapag matuloy itong pagkikita natin, bibigyan kita ng pera. Dahil yun lang naman ako sa'yo eh. Parang ATM. Ang sakit mo naman magsalita, Ika. Kani-kanina lang, hayok na hayok ka sa katawan ko eh. Gustong-gusto mo magpakamot sa akin tapos biglang nagbago yung isip mo. Tumigil ka nga! Alam mo, Ika, hindi ako nagkamali. Ikaw ata talaga yung may sayad eh. Hindi si Elmer. Mas ikaw talaga yung may sakit. Mas ikaw yung bipolar. Wala kang karapatan na insultihin ako at si Elmer. Bakit? Masakit ang katotohanan? Ako alam ko ginagawa ko. Eh ikaw, alam mo ba? Pabago-bago ka ng isip. Ginagawa mo akong tanga. Huwag kang pa-victim dyan. Tuwing nag-aaway kayo ng Elmer na yon, hindi ba ako chinechat mo? Sabi mo, makikipaghiwalay ka na sa kanya kasi hindi mo na siya kaya. Hindi mo na kayang tiisin yung mga pinag-aagawa niya. Sabi mo pa nga parang mababaliw ka na sa relasyon ninyo eh. Tumigil ka sabi eh. Hindi ako titigil. Sasabihin ko kung anong totoo. Minahal din naman kita eh. Pero nagkataon na mahirap ako eh. Kaya kailangan ko ng pera. Hindi ko gina-justify yung ginawa ko sa'yo. Alam kong mali yun. Na parang ang dating ginamit kita. Hinuthutang kita ng pera. Tsaka isa pa, nagkaroon ako ng ibang babae. Mali rin yun. Hindi ko sinasadya yun. Pero ang totoo, mahal na talaga kita. Hulog na pala yung loob ko sa'yo. Huli ko na lang na-realize. Kaya nga nung sinabi mo sa akin na magkita tayo, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal kita talaga. Hindi yan totoo. Heto, ayan. Ayan ang pera. Tapos na to. Tama na. Ika naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na hanggang dito na lang tayo. Nathaniel, buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Elmer. At gusto kong suklian niyo ng tiwala niya. Hindi ko siya lolokohin. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, wala akong pakialam. Siya lang ang paniniwalaan ko. Tsaka, sorry kung parang minamaliit kita ha, pero sana matuto ka ring pahalagahan ng taong nagmahal sa'yo. Minahal kita noon, pero inabuso mo yun. Oo, medyo rough ang pagsasama namin ni Elmer dahil sa kondisyon niya. Pero alam namin na nagmamahalan kami. Okay. Edi good luck sa inyo. Good luck din sa'yo. Tsaka, wag mo na akong tatawagan. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sige, kakalimutan na kita. Pero bago matapos to, gusto kong pakinggan mo tong sasabihin ko sa'yo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, na-realize ko na mali talaga ako. Na sinayang ko yung isang katulad mo. Sana talaga maging masaya ka sa pinili mo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Handa ako. Handa akong alagaan ang relasyon namin ni Elmer. At willing akong pakisama ng pagiging bipolar niya. Alam ko malalagpasan namin to. Sabi nga namin sa isa't isa, forever kaming magsasama. Mahal ko si Elmer. Pero sa totoo lang, minsan naiisip ko, paano na ako? Kaya ko bang ayusin lahat ng ito? Parang sa sobrang dami ng problema, nakakalimutan ko na rin kung paano ako dapat alagaan. Pero natutunan ko na may mga bagay talaga na worth fighting for. Oo, mahirap kasi si Elmer may bipolar disorder. At hindi biro ang epekto nito sa relasyon namin. Sa simula sabi ko ay kaya ko ba ito? Makakaya ko bang makisama sa ganitong sitwasyon? Napuno kami ng tampuhan, iyakan at minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Pero naiisip ko rin na kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para intindihin siya.
Kaya isang gabi ay habang nakatulog si Elmer sa kalagitnaan ng pag-aaway namin, ay nag-research ako. Napagtanto ko na hindi ko kailangang solohin ito. Kaya't dinala ko si Elmer sa psychologist. Nakakatuwa kasi habang iniisip ko na para sa kanyang lahat ng ito, ako rin pala ang natulungan. Natutunan kong maging mas mahinahon. Natuto akong magtiyaga. Ang cute nga kasi si Elmer ay natuto rin siyang mag-adjust. Unti-unti niyang naintindihan ang sarili niya. Kahit may mga pagkakataon pa rin may mga episode si Elmer, mas nararamdaman ko na may pag-asa pa ang aming samahan. Hindi ko po ipinagpapalit ang mga moment na ito. At natutunan ko po na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Sa tulong ng psychologist, si Elmer ay mas naging bukas at handang makinig. At ako naman po ay natuto ng mga paraan kung paano maging mas matatag sa mga pagsubok. Kaya ako po sinasabi ito kasi gusto kong ipaalala sa lahat na mahalagang mental health. Hindi lang para kay Elmer kundi para rin sa akin. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahala namin. At kahit na ano pang dumating, si Elmer pa rin ang pipiliin ko. Happy birthday! Salamat sa pa-cake mo, dear. Parang ang mahal nitong red velvet ah. Siyempre, mahal kita eh. Ikaw talaga. Pwede naman yung simple lang eh. Tayo lang naman kakain yan. Tsaka, alam mo na, bawal. Okay, no comment na lang ako. Basta masaya ako to celebrate your birthday na magkasama tayo. Kasi, Sorry na. sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Ang importante, nabigay ko to sa birthday mo. Kaya sa birthday ko, surprise mo rin ako, ha? Nako, ano pa bang wala sa'yo? May karir ka naman. Tsaka meron kang, alam mo na, ako. Pera! Maraming pera! Dapat lang talaga maraming pera, no? Basta, magtatrabaho tayo para marami tayong savings. Para makagawa na tayo ng sarili nating bahay. Kahit maliit lang at madaling linisan. Alam mo, sobrang happy ako kasi minahal mo ko. Alam mo, dear, kung masaya ka, mas lalong masaya ako na minahal mo ko. Biruin mo, natiis mo ko. Bihira na rin makahanap ng ganun. At ang swerte ko, kasi nahanap kita. Worth na tiis ka naman kasi. Tsaka pinakita mo sa akin na wala kang ibang hangad kundi ang mahalin ako, mapasaya ako, ganun. Salamat pala, dear, kasi pinilit mo akong magpunta sa psychiatrist. Dati kasi parang wala akong tiwala eh. Feeling ko kasi ginagaslight lang ako. Pero dahil nandyan ka, naging panatag ako. Ang importante, okay na tayo. Iniisip na lang natin yung financial security natin. Alam mo, ayoko na maging bipolar ang laman ng wallet natin. Kapag nandito tayo sa Pinas, yan talagang pinagbawal na teknik. Ang mawalan ng laman ng wallet. Kaya nga go, 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 work lang tayo. Pero inaalagaan naman natin ang health natin. Mahal ang paggamot kapag nagkasakit. Siyempre naman. Basta sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ako kahit bipolar ako, may ADHD. Mild lang naman, pero kapag may episodes, pagpasensyahan mo na lang talaga ha. Nakokontrol ko na siya, hindi ba? Nag-improve na ako simula nang dinala mo ako sa doktor. Oo naman. Sobrang laki kaya ng improvement mo. At mas lalo ko pang naramdaman ng pagmamahal mo. Kasi never ever kang nag-ask sa akin ng kapalit. Nako, kakain na tayo nitong cake. Ay, teka. Ako na lang ang mag-slice. Konti lang kakainin mo nito ha. Mahirap na. Alam ko. Basta konti lang talagang kakainin ko. Hindi po madali ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan ko kung paano magpasensya at umunawa sa mga bagay-bagay. Sa pagsasama namin ni Elmer ay masaya akong sabihin na pareho kaming nagtutulungan sa bawat takbang ng aming buhay. Sa amin pong kondo, hati kami sa lahat ng gastusin at syempre, nagtutulungan kami sa mga pangarap namin para sa hinaharap. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalaki ang pagbabago na nararamdaman ko mula nang magkasama kaming dalawa. Lalo na nang kumonsulta si Elmer sa psychologist.
Hindi lang siya nagbigay ng emosyonal na suporta, kundi pinaramdam niya rin sa akin na maganda ako. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa aking puso. Natutunan ko rin pong mahalin siya ng mas malalim at intindihin ang kanyang kalusugan. Pati na rin sa mental health niya. Dahil sa kanya ay naging mas mabuting tawa ko, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po maitatanggi na may mga pagkakataong nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko po agad naintindihan ang bipolar disorder ni Elmer. Grabe po ang adjustment na kailangan ko. At minsan, ang mga mood swings niya ay mahirap pakisamahan. Kaya nagkakaroon kami ng tensyon. Pero sa mga ganong pagkakataon ay pinipilit ko pong intindihin siya. At natutunan ko rin na hindi ko dapat gawing responsibilidad ang pagpapasaya sa kanya. Kailangan ko rin pong magpatawad sa sarili ko at matutunan kung paano maging matatag para sa kanya. Ngayon po ay nagawa ko na pong yakapin ang lahat ng aspeto ni Elmer, pati ang bipolar side niya. Sabi ko nga ay pahabain ko pa ang PC ko para sa kanya. At sana po sa tulong ng pagmamahal namin ay magtulungan kami para mapanatili ang magandang relasyon. Umaasa po akong mabibigyan kami ng lakas at magandang kalusugan para magpatuloy ang aming pagmamahalan at maging normal ang aming pagsasama sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aming kwento. Sana po'y magbigay gabay ito sa mga taong may katulad ko na pinagdadaanan at matutunan nilang mag-intindi sa mga tulad ni Elmer. Gusto ko pong makita ng lahat na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa pa rin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ika. Sa totoo lang, ang mga taong may bipolar disorder ay hindi iba sa atin. May mga pangarap, may nararamdaman, at may mga laban din na kailangang pagdaanan. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. At tulad natin, sila rin ay nangangailangan ng pagmamahal, pag-aalaga, at respeto. Hindi biro ang bawat araw na sinusuong nila, lalo na kapag ang kanilang emosyon ay mabilis magbago. Kaya't sa halip na husgahan, sana ay matutunan natin silang tanggapin at unawain. Ang mga taong may bipolar disorder ay may kakayahan ding magmahal. Tulad ng ibang relasyon, kailangan nilang matutunan kung paano maging responsable sa partner. Ang kailangan nila ay suporta, hindi panghuhusga. At ang pagkakataon na maging mabuting tao at partner. Sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon, pangunawa at pasensya. Kung may taong may bipolar disorder sa inyong buhay, tandaan na may mga pagkakataong mahirap silang kontrolin, pero hindi ito nangangahulugang hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal. Sa halip ay bigyan natin sila ng espasyo at pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng isang malusog at matatag na relasyon.